Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulad sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:05 na sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ng isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayunaga Pilipinas, Mayunaga Western Visayas, Sinagag Probinsya sang Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Ikaman nga bang sang kalibutan, naghahatag kami sa katawran, mayong aga good morning sa inyong katanan. Mga ka-agri, welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagad sang programa Usapang Agrikultura. Adlaw kita karon sang Lunes, Abril 28, 2025, ika-apat kag katapusan nga Lunes karon nga bulan sa Abril tuig 2025. Kapinaga mga gabi ninyo until 6 a.m. in the morning, on 6 a.m. sa buong iyang nga Lunes. Kung ang inyo alagad gikan sa Radyo Pilipinas, JP Harvas. Kag sa kinaandan, mangingkapod man nato ng aton partner sa pagpasanyog sang agrikultura, grabe sa John Candelario sang DA Western Visayas. Ka-Agri John, good morning and welcome back sa aton sining episode sa Usapang Agrikultura. Good morning, Partner GP. Good morning sa aton mga listeners, sa aton mga farmers, sa aton mga fisher folks mo, sa kanan natin ng mga laborers, mga agri-technicians, kag sa katapos sa DA Western Visayas sa pagpanguna sa ating Regional Executive Director, Director Dennis R. Arpia, kag ang aton duha, Regional Technical Director for Operations and Extensions, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulations, the Director Sardina B. Cuello, and the rest of the men and women sa DA Western Visayas. Maayong aga and happy Monday sa ating tanan. Yes, good morning and happy Monday kids sa mga men and women of DA Western Visayas, headed of course by Regional Executive Director Dennis Arpia, partner sa atong pagpangalagad subong iyang Lunes. Ano ba lang aton sining pag-istoryahan? Istoryahan natin, partner, ang pila ka mga programs, pila ka mga technologies sa DA Western Visayas, particularly with the help of the Research Division. Istoryahan natin sa karon ang ginatawag natin ng precision seeder kag drone technology na isa man sa mga bago kag advanced na teknolohiya sa aton ahensya, kag makaupod naton ang right person man na magatakon para sa aton pag-usapon ang pila natin ng mga questions na hanungod sa sinding mga technology. Ayun, so additional technology ang aton nga pag-istoryahan. This time about precision seeder and drone technology nga kundi kita magsala, no? Isa sa mga gin-introduce sa pila ka mga pilot areas diri sa Iloilo, subong gid lamang nga tuig. Kag hindi ta na pagpadugayon, partner, ang ining paghinon-anon
Okay, sa aton sining makuturan ang aton sining topiko subong adlaw is all about precision seeder and drone technology. Ibalo naton sa ilang mga madugay ano ba ang mga key features kag functions sang sining bag-o nga teknolohiya nga ginapakilala sang DA Western Visayas kag paano bala ini makapabaskog sang aton nga farming efficiency kag productivity compared sa mga kinaanda na nga mga metodolohiya. Bantayan sa aton sini nga mga kaagri, especially sa aton sini nga mga rice and other high value crops farmers na posible makabenepisyo sa siniiyang teknolohiya na ginapakilala sa aton nga DA Western Visayas. Waiting partner no sa aton sini nga pag pasulod sa atong nga bisita ug sa aton sining makultura nga excited na nga matilawan ang 20 pesos kada kilong bugas o lauman nga soon iga-roll out na ini sa area sang Visayas. This is following man sa nanging pronouncement ni Secretary Francisco Q. Laurel Jr. sa nagdigay nga simana sa probinsya sang Cebu kung sa din iya nga ginanunsyo nga pag-unahon ang Visayas sa pagabaligyaan sang 20 pesos kada kilo nga bugas. For sure ang inyong ahensya partner ang DA Western Visayas umasako na karon sa pagpanganda. Last time nakita naton si Director Dennis Arpia na nagpakigsapol na kay Governor Arthur Defensor Jr. agud nga maplastar kung ano ang mga dapat ipreparar para mangin matalunsay ang pagpatuman sang siniiya nga programa. Bantayan ang iban nga mga detalye angon sa sining rollout ng 20 pesos per kilo nga bugas. Mga masulod nga kahigayon. In the meantime, balik kita sa atong sining topiko subong iya nga aga. Para ipakilala ang aton nga bisita, partner, can you introduce to us sino bala ang aton nga manging kaupod sa sining episode? To discuss the precision seeder, no, pag-drone technology, we welcome natin mga ka-agree ang ating mga resource speaker sa buong aga, ang Senior Science Research Specialist from the Research Division, si Engineer Florida de Mamay. Engineer, good morning and welcome gid sa pagpangalagad sa programa Usapang Agrikultura. Good morning sa inyo tanan. Good morning sa aton nga mga mangunguma. Good morning sa inyo dyan. And sa tanan nga mga mangunguma nga nagabugtaw aga pa para nga kadto na sa uma, magbaka-baka para sa aton nga banwang Pilipinas. Maayong aga sa inyo tanan. Mayong aga gid ma'am and welcome sa aton sining pagpangalagad ma'am. No, let's go straight sa aton sining topiko sa mga aga ang nahanungod sa precision seeder and drone technology. Ano bala ma'am ang mga key features kag functions sang sining precision seeder and drone technology nga ginapakilala sang DA Western Visayas? Okay, good morning. May bag-o naman nga mga machineries kag equipment nga gin-introduce si DA Western Visayas sa aton mga mangunguma. Amo na ang precision rice seeder kag ang agricultural drone. So si precision rice seeder ang iya sina nga obra iso magpanggas sang humay sa wet seeded, meaning sa basa, hindi dry nga wet season nga pagpanggas. So, sang una ang aton nga mga manguma, labi na gid sa Western Visayas, nagasabog ang aton mga manguma. So kung magsabog siya, random ang pagtupa sang binhi. Ari precision rice seeder given panggas yan nakalinya ina. Kag ang manami sini nga feature, pwede mapanubo ni farmer ang iya nga seeding rate. Sang una, 4 tubtob 5 kasako may arang ang mga area kita nga 6 kasako or 200 kilos per hectare ang seeding rate ni farmer. Kung magamit siya sa precision rice seeder, pwede mapanubo sa 20 kilos per hectare. So makasaving din si farmers sang 180 kilos. Pero usually, ang technology nga ginatudlo ni DA is so 80 kilos per hectare. Makasave man gihapon sang tubtob 120 kilos per hectare.
or 3 ka sako. While si agricultural drone, ang aton agricultural drone ginintroduce ni DA para man sa sabog sang una ang farmer ta kundi 5 o kung 6 ka sako kada hektar. Si agricultural drone pwede makasabog as low as 15 kilos per hectare man. Hindi lang sabog ang maubra ni agricultural drone, pwede niya magamit ina sa pag-spraying, fertilizer application using granules, mga solid bala, triple 14 naton, pwede yung magamitan sa agricultural drone. Kagdamo ang magamitan ni agricultural drone in terms of paggamit ni farmer. Pwede ina nga magamit sa mga humay, sa pako, kung flower inducer balang gamiton nga magpangbulak sang pako. Ang sa mais gamiton man as spraying for pesticides, pwede man nga nang sa pollination. So kada mo galing ma'am sang function iya sang agricultural drone naton. Ang precision seeder naton ma'am, magamit man bala naton ini sa iban pa nga mga commodities magluwas sa palay? Okay. Damo ang gamit ni precision seeder pero for seeding technology lang gid. May mga precision seeder kita para sa para sa mais. Pwede man ni nga at the same time nga gapanggas siya mais, pwede man ni ining dala ang iya nga pag-abuno. I see. Partner, to the next question naton. You're talking about the seeding rate again, engineer, no? Let's proceed naman no, sa farming efficiency naton. Paano nga ito, no, mga precision seeder drones makabulig naman iya sa farming efficiency productivity kung ikumpara naton sa aton nga mga kinaandan o kung mga traditional nga mga methods. Okay, kung in terms of farming efficiency, si aton precision rice seeder is tama ka efficient kay kinahanglan niya lang ini dyan. One operator lang ang iya nga capacity is 2 to 3 hectares per day. I-compare naton sa manual naton nga pagsabog, duha ka tawo, isa ang nagasabog, isa ang naga-assist, 2 person per day. So kung ang aton precision seeder 3 hectares per day, kung seeding siya sa 3 hectares per day, makasave si farmers sang 1,500 in terms of labor lang. In terms of binhi, kung sabog si farmers sang 4 ka bags per hectare, ang masave ni farmer kung using precision seeder is mga 5,000. In terms of agricultural drone naman, ang aton agricultural drone is ang iya capacity dyan is 12 hectares per day, meaning sa isa hectare pwede masabugan ni agricultural drone within 5 minutes lang amo ina ka efficient sa agricultural drone. In terms naman sa productivity, kung si farmer, kung sa precision seeder, si farmer matapos siya 2 to 3 hectares per day, sa una maubraya ina sa 3 ka adlaw, subong wala gani tunga sa adlaw, so makaubra pa si farmer sa iba niya nga ulobrahon. Amo man sa agricultural drone, sa una kung ubras si farmer, isa ka adlaw nga sabog sa isa ka hektar, subong nga ni wala na ang buhay gani 30 minutos. So tama gid ka nami isang aton nga mga machineries nga si farmer instead nga ang iya nga ulobrahon sa for the next day, pwede niya maubra sa amuman sina nga adlaw, kagdamo na ang iya nga maubrahan in terms sang chimpo nga na-save ya paggamit sa precision rice seeder kag agricultural drone. Ano ang feature nga pinakanami kay precision rice seeder kay uniform seed sowing ini, although nga ginpanggas ya ini pero nakalinya ina sir Jan, kag ang precise ang paghulog ya bala sang iya binhi, control ya ang iya nga plant population. So si precision rice seeder ang iya sinangam between rows is 30
centimeters. Kag ang between hills niya, ang paghulog ya pwede ya adjustable. So meaning sa kagustuhan ni farmer nga makasave, pwede yagid nga magamit ang precision rice seeder in terms sa iya nga seeding rate. About naman sa labor requirement, naga-reduce gid siya sang labor. Kay isa lang ka tao ang kinahanglan niya, kago more efficient in terms of seeding rate. Amo man ina ang aton nga agricultural drone. Si agricultural drone ang nami ang feature ya kay hindi lang for seeding, hindi lang sa rice, pwede sa corn, sugarcane, pwede sa mango, kag damo pa ang gamit ni agricultural drone. Engineer, kaina napapayawan mo na sa ibang mga sabat no ang atong masulod na pamangkot. But for emphasis, no, ano ba lang ang mga crops kay mga farm activities ang best suited no, para sa precision seeding at the same time sa drone assisted farming? Okay, sa subong ang precision rice seeder naton is so for rice only lang. But may ara kita mga precision seeder nga para sa mais. So, ang precision seeder, rice and corn. Ang agricultural drone is so for rice, amoy nang pwede magamit sa seeding, mag-broadcast bala sabog. Spraying, pesticides, gamiton para sa fertilizer application, pwede sa foliar, pwede sa granules. Sa mango, pwede ina magamit sa mga large scale, sir. Pwede ina magamit as flower inducer. Kung may ara nga mga area, kung mga tagas bala ang mga paho naton, nga hindi na malabuot sang mga power sprayer, kapin pa sa pinakapunta, pwede ina masakaan ni drone, kagu si drone na lang ang malibot-libot sa iya. Amuman sa mais, kundi ang mais kung mag-spray, isa si farmer nagakabasa sang ginaspraya, kay tagaas na ang mais. Kung agricultural drone ang gamiton, safe si farmer, dasig pa matapos, amo man no, pwede man ina magamit ang aton nga agricultural drone, mag-feeding bala sa mga isda sa aton mga punungan. Usually ang aton mga punungan hinikarya, kag ang labor intensive ang pakaon sa mga isda. Kung agricultural drone ang gamiton, wala gani isa ka oras matapos ang isa ka hektarya. Grabe, no? Kanabi matian that this agricultural drone will not only benefit the agriculture sector but also the fishery sector. Kay even sa pag-feed sa aton sining mga isda, sarang na magamit ang iniya nga teknolohiya. Partner? Yes, speaking of labor savings, labor cost engineer, no? Ano pagit ang iban, pagit ng mga major ng mga benepisyo, may kaangtanan sa labor savings, may ara man sa cost reduction, and of course, sa aton nga resource management, kung ginagamit nato ng hindi mga technologies. So, ang benefits ng precision rice seeder kag agricultural drone, amo ining precision spraying and seeding. So, meaning, nga kung ano ang gina-target mo nga mga area sa spraying, makasave ka gid sang time, kag pwede si drone kasaka panaog. Hindi nga, kay usually kung si drone no may operator gina-mapping pa ni drone ang area, kag gina-check ang wind velocity nga ang iya nga target lang nga pwede yang nga sprayhan didto lang gid. Amo man si precision seeding kay amo na ang pinaka nami kay uniform kag precise. Other benefits is si agricultural drone pwede naton magamit sa data collection. Halimbawa, na dumduman ko sa muna, Sir Jan, sang 2017 pa itong Makina Expo, nag-prepare kita kay diri sa Western Visayas. No? So, wala pa ito ma-introduce ni Department of Agriculture Western Visayas ang agricultural drone. But si Philmec, nagagamit na agricultural drone. Ang ginaubra nila, dito nato nakita ang feature nga nagapadala sila agricultural drone kag ginalibot ang area nga aton nga i-praktisan sang harvest. So dito nakita nga sila mismo pagpalibot pagtalupad nila sang agricultural drone na determine kung diin ang area nga ginpeste, kung ano ang masakit, kag kung
pwede nila ma-determine kung nagabusong na ang humay, hindi na kay kinahanglan nga panaugan pa ni farmer kag tasakon ang aton humay. So amo ina kanami. So time efficient kag cost effectiveness. So maghambal ka nga cost effectiveness although nga medyo pricey gid man si precision rice seeder kag si agricultural drone, but in the long term kung lang tawon naton makasave si farmer kay makasave siya sa labor, sa inputs nga gamiton niya, kag sa ulihi ang pinagid kanami kay gamay lang nga mga kay precise siya katama ang aton nga gamiton nga mga nga mga hilo isong gamay ang environmental impact. I-compare nga sa una nga nagapinagusto lang kita ka ang aton mga farmer kapag po gamit sang mga hilo kag sang abono. So ang aton nga gina-introduce nga technology is precise, meaning kung anong kinahanglan sa aton crops amo lang na ang iya nga i-apply. Ayun, so cost efficient and precision. Ini ang mga major benefits gid no sang duha ka teknolohiya nga ginapakilala sa aton ni Engineer Florida subong iya nga aga. Ma'am, considering this is a new technology, mahapos lang bala ini gamiton and may mga training programs bala kon capacity building activities ang DA Western Visayas nga available sa mga farmers nga luyag matun-an kag mahibaluan ang precision seeder kag drone technology. Actually, Sir John, ang precision seeder is kadali tun-an. Wala gani isa ka adlaw kaya na ina ni operator. Kay balan mo i-load ya malang ni ang seeds tapos paandaron kag iset kung pila ka seeding rate. Kung number 1 ang gamiton niya, meaning 20 kilograms per hectare, tapos i-drive ya lang forward kag pabalik-balikon si precision seeder na ya ang nagahulog sang iya binhi, siya man nagatabon, siya man nagahimo sang kanal nga parang nga kung mag-abot ang tubig hindi masalpan bala ang iya nga binhi. Si agricultural drone may mga training pro appreciation training lang kay balan mo si agricultural drone kinahanglan kung magbung operate ka sang agricultural drone kinahanglan naton may license sa sa CAAP. So hindi basta-basta nga bisan kita sa DA, may kina-train si DA pero kinahanglan may may tawag nga RPAS license kita, remotely piloted aircraft system nga release si CAAP kag it should be ang imo drone is registered before ka mag-operate. So subong si Department of Agriculture nagatap lang anay sa private para nga ipakita ang drone sa aton mga farmer para nga appreciation ni farmer. But kung ang training sa agricultural drone, it takes mga 1 week ang training. Pero si precision seeder ya wala gani isa ka adlaw ang training. Kayo pwede maka-drive bisan mong babae, bisan nagabusong pa siya kay wala man siya obrahon mo mamaneuver man lang. Daw sakay ka man lang sa e-bike, amo na ang gwaya. I see. And engineer, as to availability, ang aton nga precision seeder kag drone agricultural drone, ano naka-massive ini subong and readily available sa market? Okay, nang subong si precision seeder damo kita nga mga agricultural suppliers nga pwede naton baklan sang precision seeder. Kag subong nagapanghatag si DA through Filmex sang precision seeder sa aton nga mga nga mga farmers association and cooperatives. Si agricultural drone naga-introduce pa lang si DA Western Visayas sa mga cluster areas kay nabalaan ta nga tama kadako sang iya nga coverage kay kanugon man nga within 1 day pwede ya sabugan 12 hectares per day. So gin-introduce ini sa cluster area mga within the cluster area 50 hectares amo inang kanami kay agricultural drone kay dako ang iya nga masakupan. Pero si precision seeder ara na sa mga farmer ta. Ginaampat-amat na nila gamit.
I see. Pero sa aton sini nga makuturan nga excited nga magamit ang agricultural drone for sure no. Soon mangin readily available man ang accessible ini sa merkado. But again no gina-emphasize nato nga kinahanglan pa sang permit no para maka-operate sang siniya nga teknolohiya. Partner? Paano naman na engineer no ang paggamit naman niya sa precision seeder makaapekto sa seed usage, kada planting uniformity, kada po sa aton nga crop yield? Oh, okay, Sir Jan. Ang precision seeder, kung halimbawa sang una, isabog lang ini si precision, ang aton farmer, kasabog lang mo. So, si farmer, ay hindi yan mapaigo sa isaya ka hektar, ang 3 ka sako. Bisan subong may mga farmer pa kita sa kapis, nga hindi ka paigo sang 2 ka sako, gani nga binhi. Gusto nila, dito 3 or 4 ka sako. Pero usually, 4 to 5 ka sako. Ang beauty, ang nami kay precision seeder, kay pwede mapanubo sa 20 kilos per hectare. Meaning, ang iban sinadong makibot, no? Pero usually, 740,000 lang ka grains ang kinahanglan ta sa isa ka hectare. So, kung ang isa ta kasako is 1.4 to 1.6 million, meaning sobra-sobra ng isa kasako. So, ano ang nami kay precision seeder? Uniform ang paghulog ya. So, kag linyado siya. Kag ang in-between, kung sabog, ang isa ka problema natin sa sabog, nagasabog kita. So, kung magbaha, amog ginang problema kayo masalpan. Ang nami kay precision seeder, ginlinya niya ang iya nga binhi, kag sa in-between sina may kanal na nga daan nga alagyan sa tubig. Nga in case nga magtaas ang tubig, hindi masalpan ang iya nga gin seeding. Kag ang in terms naman sa uniformity sang plant, ang kanamion kay kun balaan man naton no Sir Jano nga kun tama kang butok ang aton binhi, prone ina sa peste, kag kun may masakit hindi dali matreat kay tungod sa population niya nga tama kang damol. So dali naton kung precision rice seeder, dali naton makontrol ang peste, maka-introduce ang mga sang abono nga maka-save ang farmer, kag ang iya nga masakit is dali makontrol kay ang population is uniform. I see. So kadamo siya nga mga benepisyo gid no ang ining teknolohiya. Ma'am, paano naman sa ukon sa ano naman yung mapamaagi makabulig ang mga agricultural drone para sa more accurate nga fertilizer application, pesticide spraying kag crop health monitoring? Okay, so kaina na hambal ta na no nga si precision no si agricultural drone precise ang iya nga paghatag sang sang pesticide o kuno at ang iya nga abono. Kay balaan mo ginamapping niya pa sir palibot before siya apply. In terms naman sang iya nga spraying may app si agricultural drone nga pwede yan makontrol through sa iya nga operator, pwede yan makontrol kung ang pagwa bala sang droplets magamay lang kag makontrol ya in terms ng wind velocity kay balaan taman nga nagalupad si precision seeder. So in terms of wind velocity mabalaan niya kung diin matupa ang iya nga mga gin-spray kag halimbawa tama ka madlos ang hangin no, kung si farmer siya ang nagaspray, usually nagakabasa si farmer sang iyang sa mga ginaspray ya. So safe si farmer kung precision seed ang agricultural drone ang gamiton. Amo man makasave kita sang abono. In terms sa pag-abono, si precision precise ang paghuhulog gid ni agricultural drone. Halimbawa, mahambal ka nga sa amuni nga area, kinahanglan niya 20 kilos lang nga triple 14. So 20 kilos lang na nga triple 14 gid ang ihulog ni agricultural drone. Unlike kung manual, mahambal siya nga ay 20 kilos ang kinahanglan pero hindi yan mapaigo kung tawo. So in the long term,
ang positive ang environmental impact kay balaan naton kung nagagamit kita sa mga spraying kag mga inorganic fertilizer naga-affect ang epekto sina sa environmental negative man pero kung gamit kita agricultural drone kag insakto lang gid sa kinahanglan sang aton nga mga standing crop so ma-lessen ang impact sa aton environment. So ayun, may economic and environmental benefit no ang aton sini nga paggamit sa duha ka teknolohiya nga gina-mention and gina-istoryahan naton sa bungaga ang precision seeder and drone technology. Mama Florida, no? Maghahatag lang kita, ma'am, sa maripot nga panungdom sa atong nga pagpanumbalik dugang mapamangkot ang aton sini nga igahatag sa iko kung igahaboy sa imo para sa kasayuran sa aton sini nga mga tagpalamati. Magabalik kami mga biyan pagkatapos lamang sang malipot nga pahanungdom. Mangkot lang ko tani mo. Ikaw niya si Tol? Si Tol, tanan nag-ubras ang 3 gigs loss ang nagligad na pandemya. Amon na waay naputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang kapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, waay naguntat ang amon ubra. Pero hindi. Hi, ikaw niya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, waay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang nubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya? Promise? Promise! Kay Tol, ang bulik wala untat. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino. Political ad day for Abante Bisna Party List there ang Avenue, Cebu City. Paid by Ben Hogan and Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranas na makuling na kasaysayan at mayamang kultura ng Pia. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Pia at Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas sa mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip, madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan. Build better more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dito na sa paggalaw ang West Valley Fault na bumabaybay sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon. Sa gitna ng pinangangampahang The Big One, binuo ng DOST at PHIVOLCS ang Rapid Earthquake Damage Assessment System or REDAS. Hindi pwedeng simulation lang ang gawin natin. Gusto nating sagutin kung mangyayaring isang big one sa isang lugar, ilan kaya ang buildings na magkakolaps? Ilan kaya ang maaring mamatay? Ilan kaya ang maaring ma-injure? At ilan kaya ang economic loss? So ang REDAS po ay may kakayahan na ibigay yung mga numero na yon para ang pagpaplano natin ay science-based. It has become imperative that our DRRM system undergoes continuous improvement to address evolving circumstances. It includes our individual obligation to follow proactive, vigilant, and adaptable strategies for our own and our community's safety.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:39 na sa aga. Sige po nagapamati mo sa pagpakalagad sa programa Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Happy listening sa aton ng mga ka-agri, kasanay Sir Jairo Samonte Ceru, si Sir James Earl Ogatis, ang aton nga head sa DA Rafi 6, kay Ma'am Luisa Folgueras. Good morning, Ma'am, and good morning sa tanan. At the same time, kay Ma'am Joe Takardon, kay Kuya Prince Muya. Thank you good for listening sa aton siniyang pagpakalagad subong iyang aga. Again, kaupo naton sa aton nga pagpakalagad subong aga ang aton nga bisita si Engineer Flerida Dimamay agud nga igadulong sa aton ang mga dugang impormasyon angkol sa precision seeder kag drone technology. Welcome back, Ma'am Dimamay, and welcome sa aton sini nga pagpadayon. Ma'am, kaina na mention nimo nga kinahanglan may mga permit, no, or kung hindi magsa, Ma'am, it's RPAS nga kinahanglan nga makuha sa isa ka operator for drone technology. Ang other than this, no, may mga safety guidelines ka government regulation pa bala nga kinahanglan sundon sa pag-operate sa isa ka agricultural drone diri sa atong nga rehiyon. Actually, Sir JP, no, subong ang aton nga agricultural drone diri sa Pilipinas, wala pa kita ginasugtan nga magamit sang agricultural drone for pesticides application. So, para palan sa pagsabog sang binhi, kago para sa fertilizer application. Amo pa lang inaang pwede. Pero kung matap ina, damo na kita nga mga private nga mga sector nga farmers nga gusto gid magamit na sang agricultural drone for pesticide application. Subong wala pa sila gahatag sang license for pesticide application ang sa agricultural drone. I see. Ma'am, kung ko magsala, it was last January or February nga gin-introduce nato, no, ang agricultural drone sa pila ka mga pilot areas diri sa Western Visayas. Do you have an idea, Ma'am, kung other than these pilot areas, particularly diri sa Iloilo, may madugangan pa nga mga banwa nga makabenepisyo sa sining nga teknolohiya? Actually, si DA yung Rice Banner Program, nakaplano na ina nga amat-amato nila ang mga cluster areas. So, hindi individual farmer, yung mga cluster areas para nga ang impact ni agricultural drone makita. Kay kung gamay lang nga area, hindi siya makita. So, upscale ni agricultural drone ang pag-apply sa binhi kag pag-apply sa fertilizer. Kung in terms naman sa mga area nga pilot area, ara na ang mga pilot area. Kung mga registered na ang mga cluster areas, ara na sila sa pila para nga sila naman ang sasunod nga i-dimukan sang agricultural drone. So ayun ha, sa mga kauturan naton nga excited nga ma-experience mo ng ining panibagong nga teknolohiya nga napakilala sa atong ahensya, no? Hintay-hintay lang, no? For sure soon kamo naman na makabenepisyo kag makakita makagamit sang sining nga drone technology. Ma'am, kaangay sang iban nga mga teknolohiya nga ginapakilala sa DA, may mga panghangkat man bala kun barrier nga ginatubang aton sining nga mga farmers sa pag-adapt sa sining teknolohiya kag paano ginasuportahan sang DA Western Visayas ang aton mangunguna. O Sir JP, ang isa sina ka panghangkat sa Department of Agriculture sa paggamit sang precision rice seeder is so si farmer balaan na anad nga ang ilang nga paggamit sang binhi 5 hasta tugtubo anong kasako. So do kabudlay gawa nga i-shift mo nga himuon lang siya nga isa o kung duha kasako. So isa ina nga kapag panghangkat ang ginaobra ni DA, ginahatagan si farmer through Farmers Association and Cooperatives sang precision rice seeder kay dito ipakita mismo sa ila nga nga magpangga si precision rice seeder maka ani sila mas damo pa i-compare sa mga tradisyonal nila nga paggamit sa pagpractice sang binhi. Kag ang isa pagid ka pinaka siguro paghangkat nga daw hindi man
maanugid ma-embrace ni farmer kay kung individual farmer mahal ang aton nga precision rice seeder mo naga 1.5 million, si agricultural drone more than 2 million ang bili. So isa ina kapag hangkat kung si farmer siya lang di mabakal, hindi agid na mabakal no. Pero ang ginhimo ni DA ginhatag ina sa mga farmers association kag farmers cooperative nga may ikasara nga in case nga may masustain nila, in case nga may magkuba, kag makita ni farmer sa ila mismo nga grupo, kag matistingan nila, ay kanami, dali sini sang precision rice seeder, manubo ang akon nga gamit sang binhi, gamay pa ang pisting nga nagadapo, kag ilabi sa tanan, dako ang iya nga kapasidad sa isa ka hektar kag damo pa ang maubra ni farmer, hindi lang nga sa isa ka adlaw masabog lang siya. Amo man sa agricultural drone makita ni farmer nga ay sang una nang makaspray sila sang mga sang mga kapintakon madlos ang hangin, makaspray sila sang pesticide, mabasa si farmer, balaan naman naton kung anong epekto sang mga pesticide sa lawas ang tao, ilabi na gid kun mahaklo. Kung gagamit kita agricultural drone, safe si farmer, dasig pa ma, tapos ang ulobrahon, kag at the same time, usage niya sang iyang pesticide magamay. So, meaning, naka-reduce na sa sang time, naka-reduce pa sa sang gamit, sang pesticide, cost-effective gid si precision rice seeder in terms sa makapagamay sang iya nga seeds, sang iya nga inputs nga gamiton. So ayun no, hindi magdililog basta-basta ang presyo sang sining nga mga teknolohiya. Indeed no, quality comes with a price. But the good thing is, ang atong nga DA Western Visayas, o ginatinguan gid no nga mapalabot ini ka mahatag sing libre sa aton sining nga mga kooperatiba kag mga mangunguma diri sa rehiyon. Ma'am, sa aton sini nga mga tagpramatino do common gid man gali no sa iba kaangay sa iba nga teknolohiya nga ang aton sini nga panghangkat no sa mga manguma ang to see is to believe no kung samtang hindi pa makita ang resulta do kabudlay lisuon no from the traditional to the modern nga technology. So subong may mga farmer naman kita nga scientific ang farming. Mabudlay lang gid pa mag-adapt ang mga traditional nato nga farmer. Pero damo nakita subong Sir JP sa mga farmer nga mga scientific na ang approach sa farming. So sila ina ang nagabulig o paintindi sa pareho nila nga farmer kag sila ang willing gid nga dimuhan ang ila nga area nga naga-risgo gid bala kag para makita asang tanan kay yes to see is to believe gid man asa subong si farmer kag makita nga ay nami gali to ang outcome sang aton asang precision rice seeder kag agricultural drone, sumapati naman sila kung makita nila sa aktual kag sa ila gid nga uma. And hopefully time will come nga i-embrace ang aton sining mga umang ini nga mga modernisasyon kag teknolohiya nga ginapakilala sa atong ehensya nga produkto man sa mga panalawsaw no madamo nga mga pagtuon antes inigid patuman and partners sa iba nato nga pamangkon. As per our observation kag monitoring man engineer no may ara ba nakita upon is there are documented nga mga success stories or mga examples man kung sa diin nga gingamit ini yung mga technology agud nga mas ma-improve pagid no ang outcomes diri sa aton sa Western Visayas when we are talking on the agricultural sector. Okay, Sir John, ang aton nga documented lang nga diri gid sa aton kay ang si precision rice seeder kag si agricultural drone is a superimposed research diri sa Department of Agriculture diri sa West VR. So last dry season nagkanda kita sa superimposed research sa precision rice seeder 1 hectare each using agricultural drone and precision rice seeder. So dito nakita nga si farmer pwede gali ginansya sang 60 to 80,000 per hectare using precision rice seeder and agricultural drone. Kung sa individual naman nga farmer, ang isa ko ka nakita dito is ara sa area sa Capiz, kag ang
nagagamit gid sang precision rice seeder si Sir Albert Istuya ang MA sang Sipalom Antique. So nagtap siya sa akon kung paano maggamit. Actually, amuin ang beauty sang precision rice seeder sa mga machinerista subong kay hindi balabudlay intindihon. Pwede kami katawganay kag amula ni iset mo lang sir, amuna na padalaga nun, go na. So hindi man kinahanglan gid nga tama gid ka id nga pag-training kay common na ang ergonomic bala ang design sang mga machineries naton. So ayun no, even through call no matuduan ang mga maamo na isa ka pa matuod nga hapos lang tun-an ang ining precision seeder nga ginaduso karon sa aton sining DA Western Visayas. Ma'am, before we throw the last question para sa imo sining minsan may mga luyag ka ba naman pasalamatan? Okay, gusto ko lang pasalamatan ang aton nga Rapis so division sa pag-tap sa aton para nga mapahibalo man naton sa aton mga farmers nga ang mga bag-o nga teknolohiya nga gina-introduce ni DA amo gid ni kinahanglan no inline kita sa other countries in terms of machineries kay kung hindi kita mag-inline maulihi kita. So amat-amat lang ang paghatag ni DA sang intervention sa mga farmer naton pero gapasalamat gid ko sa aton mga farmer nga ginaamat-amat nila embrace ang pag-introduce sini nga mga machineries. Last lima mang imo sini panugyan pagpangagda sa aton nga mangunguma nga magamit sa aton sini nga ginaduso nga mga teknolohiya ang precision seeder and drone technology. Sa aton mga mangunguma nga may mga precision rice seeder na nga kung kisaadaw na budlayan bala sila mag-operate kay may ara gid man Sir JP pano nga ang iya bala kay since this is an imported nga equipment kag machine nang though medyo hindi sila kaintindi pero kung gusto nila nga maggo tap sa DA kag maggo pamangkot kung paano gid bala nga matudloan sila one-on-one sa ila nga mga uma kag para makita nila kag sila mismo ang makadrive sa precision rice seeder pwede gid sila kapangayo sa aton sang mapa-assist sa aton nga mabuligan sila nga magamit ang ila precision rice seeder in terms of agricultural drone. So kung sa mga cluster areas nga kung hingyoon na kamo ni DA nga ang inyong nga area iso amo nang dimuha ni agricultural drone ginahingyo kugid sa inyo nga lantawon nyo ang technology kag i-testing nyo gid sa inyo para makita nyo kung ano ka effective ang paggamit sa agricultural drone. So ayun sa atong mga kulturan nga interesado apang nabudlayan nga magamit sa precision seeder. One message away lang si Engineer Florida Di Mamay sa mga luyag magpangayo sa bulig kag magtuon sa paggamit sa precision seeder kag sa drone technology sa mga cluster areas nato look forward sa sunod kamo naman na makabenepisyo sang sining bag-o nga teknolohiya nga napakilala sang DA Western Visayas. Engineer Florida Di Mamay, ma'am, for your time and information sa pagpatpat sa aton sa mga benepisyo kag subong man mga maayo nga dulot sang sining precision seeder and drone technology. Madamo gyud nga salamat kag padayon. Thank you man sa inyo tanan Sir JP kag Sir Jan sa aton mga farmers mayong aga sa inyo tanan. There you have it mga biyan, si Engineer Florida Di Mamay aton nga bisita subong iya nga aga telling us the benefits kag significance sang aton sining precision seeder kag drone technology sa pagpanguma. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Look forward yun partner nga aton nga maka-agree will embrace this technology kay for sure hindi basta-basta ang resources, research kag kabudlay nga ginagyan sa aton sini nga DA just to make sure nga mangin produktibo ang ini nga mga teknolohiya nga ginapakilala karon sa aton nga mga mangunguma. Kag sa aton sini nga mga tagpalamati as mentioned by Engineer Di Mamay,
anda gid ang DA Western Visayas sa pagbulig sa mga luyag nga makaangkon sa dugang mga impormasyon angot sa sining mga teknolohiya pagtawag o kung magpadala lang sa mensahe sa DA Western Visayas pinagi sa Facebook page igwan pa nga mga channel of communication sang nasambit iyang ahead. Partner, while we have talked sa precision seeder and drone technology, subong iyang episode for the information sa aton sining mga kulturan, ano pagibala mga balantayan nga topiko nga nakalinyada subong iyang simana. Yes, for this week, partner, pag-istoryahan nato ng pila ka mga projects, pila ka mga technologies man nga gintukod sa research division. And for tomorrow, we will be talking about Kasapa research project. Hopefully no sa masunod nga mga inadlaw makaupod mo nato ng pila naton ka mga farmers kag pila ka mga researchers man may kaangtanan sa pila ka mga technologies sa aton nga research division sa DA Western Visayas. Yun. So balantayan mga biyan ha, ang nanuay tuhay mga topiko nga ginpreparar sang DA Western Visayas kag Radyo Pilipinas sa usapang agrikultura subong iyang simana. Samtang sa aton sini nga mga malipot nga mga balita sa katuyuan ng ubas kong pang financial management capacity sa mga mangunguma ka mga Farmers Cooperative and Association, ang Provincial-led Agricultural Fisheries Extension System kon PAFES giwat sang duhagad lang financial literacy training sa Abril 24 tugtog 25 sa syudad sang Iloilo. Ang aktibidad ang ginapasakupan sa mga presidente, general manager, treasurer, bookkeeper gikan sa tuhay ng mga FCA sa probinsya sang Iloilo. Ang mga participant sa collaborative effort among the Farm and Fisheries Clustering and Consultation or Consolidation of an F2C2 Department of Agriculture Western Visayas Rice Program PAFES. Samtang siling karon lang ang mga information officers ng DA Western Visayas ipon mga biyan sa Malayaklan. So, kaupod sa information officers ng DAWV ang mga tiglawas sa mga attached bureaus, line agencies, kag provincial farm cascade. Ngin kaundan sang siniiyang pagtilipon ang pagbabaskog sa information dissemination efforts and advocacy campaign address ang agricultural misinformation kag disinformation kag ma-improve ang mga paggamit sang artificial intelligence sa bahin sang development communication. Na ang mga dugang nga mga balita kag mga updates sa mga lihok nga ginapatuman sa DA Western Visayas sa pagbabagon sa ila sa mga serbisyo para sa aton mga mangunguma kag mangisda sa rehiyon. Para sa Radyo Pilipinas, alas 5:57 sa aga, marigita sang oras nga nabilin sa aton sini nga pagpangalagan. Ilang kutob aton nga edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Abril 28, tuig 2025. Sa kalagi lamang sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Rochelle Jones sa Tahero sa transmitter. Kami naman ang inyo nangin alagad kaagri nyo, JP Herba sang Radyo Pilipinas. Kag kaagri John Candelario sang DA Western Visayas. Madamong salamat nga sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon,
Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service.